1950, San Vicente, Camarines Norte. Noong mga panahong ito, magdadalawang dekada ng manggugubat itong si Lando. Panganay siya sa 7 magkakapatid, kaya magmula noong napasma ang kanyang ama, siya na ang naging tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Baldado man ang tatay niya, hindi masasabing wala na itong silbi dahil kahit payat na ang kaliwa nitong kamay, nagkukumahog pa rin yung magsaka sa kanilang mumunting bukirin. Yun nga lang, hindi na yun kagaya ng dati. At kahit sa tulong ng kanyang ina, sadyang napakababa pa rin ang kanilang kita. Kapag hindi siya kumilos, halos 4 sa kanyang mga kapatid ang hindi makakain ng tama. Siyempre, ayaw niyang ganun palagi ang sitwasyon, kaya habang hindi pa sumasapit ang anihan, patuloy din siyang nagbabakasakali sa bundok. Hindi hayop ang malimit niya rong hanapin. Bagkus ay mga bagay na makakapagpabago ng kanilang buhay sa loob ng maikling panahon. Kung hindi niyo kasi naitatanong, panatiko si Lando ng mga natatagong kayamanang naiwan ng mga Hapon. Ito ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa para mabuhay at magsakripisyo sa araw-araw. At bagaman wala pa siyang nakikitang ganun, hindi niya maipagkakaila na totoo siya ritong naniniwala. Katunayan, marami na siyang narinig na kwento at haka-haka ukol sa mga naiwang kayamanan sa mga kagubatan. Bawat senyales at mga lugar na nabanggit, palihim niyang pinupuntahan, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nakikita. Matagal nang bigo itong si Lando, pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi siya nawawala ng pag-asa. Naniniwala siya na darating ang araw na makukuha rin niya ang swerte niya. Pagpasok ng taong ito, nanatiling ganun pa rin ang diskarte niya sa buhay. Marami mang sakripisyo, pero sa kabila nito na ibibigay niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bawat araw na pumapasok siya sa gubat, lahat ng pwedeng hulihin at iuwi, pinagtsatsagaan niyang dalhin. At sa pamamagitan nito, nakakatipid sila sa ulam at iba pang pagkain. Yung mga sobrang karne na kanyang nakukuha, inilalako niya sa merkado upang makabili ng kanilang mga pangangailangan. Ganun at ganun palagi ang kanyang ginagawa hanggang sa makilala niya ang isang matandang lalaki na tinaguri ang baliw sa lugar nila. Ayon kay Lando, pinangingilagan ito ng mga tao dahil sa hindi yun naliligo. Madalas din ito kung mag-amok, tapos kung ano-ano ang mga sinasabi nito. Yun bang literal na baliw talaga? Pero nung makaharap niya ang matanda, nabago ang kanyang pananaw ukol sa pagkatao nito. Habang nagsasalita kasi yun ng kung ano-ano, may nabanggit itong parte ng gubat na pamilyar sa kanya. Ayon sa matandang yon, sa ilalim ng mga batong makikita sa lugar, may natatagong isang maliit na baul na punong-puno ng kayamanan. Subalit bago mo ito makuha, kailangan mo munang bunutin ang mahiwagang palakol na nakatarak sa bato. Dagdag pa nito na, ito ang nagsisilbing susi ng kayamanan para masigurong ang makakakuha nito ay ang taong karapat-dapat. Babala pa ng matanda, wala nang ibang paraan para makuha ang kayamanan. At sa sandaling mga haska na kunin ito sa maling paraan, katakatakot na sumpa ang naghihintay. Nabanggit din ito na, kaya niya nasabi ang tungkol dito, ay dahil siya mismo naranasan ng makita at kunin ito. Yun nga lang, kagaya ng ibang nauna sa kanya, katakot-takot din na sumpa ang nangyari. Kalahati ng buhay niya ang nawala, at magmula noon hindi na siya nangahas na ito ay kunin. Marami ring nagbago sa kanyang pag-uugali, kaya para sa ibang tao, baliw na siya kung maituturing. Pero ayon sa matanda, nasa katinoan ng kanyang pag-iisip. Hindi siya baliw at mas lalong hindi pariwara ang buhay niya. Nakakalungkot man na gano'n ang pagtingin sa kanya ng iba, sa katagalan ay nasanay na rin siya.
Matapos naman itong mailahad sa kanya ang personal nitong buhay, bigla itong tumahimik. Pagpang-abot ng kanilang paningin, agad niyang napansin ang pagiging normal nito. At sa kabila ng napakaamo nitong muka, kapansin-pansin ang mga nagtatagong problema na tila ba'y bunga ng mga mali nitong desisyon sa nakaraan. Maya-maya pa, nang mapansin ng matanda ang pagiging seryoso niya, bigla itong lumapit kasabay ng pagbulong nito ng, "Batid kong naniniwala ka. Seryosohin mo ang mga sinasabi kong ito kung nais mong makuha ang kayamanang hinahangad mo. Hangad ko ang iyong tagumpay. Sana pagbalik mo, nakuha mo na ang aking pinapangarap." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung tumalikod. Wala na itong binanggit sa kanya, indikasyon na nasabi na nito ang lahat ng kailangan niyang malaman. Dumaan ang mga araw, minabuti niyang wag na munang pumasok ng gubat. Ang nais niya kasing mangyari, mapag-aralan niya muna ang lahat ng sinasabi ng matanda. Nagtanong-tanong din siya sa kanyang mga kakilala para masigurong hindi siya naiimpluwensyahan ng taong baliw. Ang kaso lang, sa dinami-rami ng kanyang naging tanong, walang nakasagot. Ayon sa mga kakilala niya, unang beses nilang marinig ang tungkol dito. Di rin sila naniniwala na totoo ito, maliban na lamang kung nagmula ang impormasyon sa isang taong mapagkakatiwalaan. Mariin din itong inilahad na iwasan niyang magtiwala sa kung kani-kanino lang. Dahil sa sinabi nito, tila bang nagkaroon na ng ideya si Lando. Napagtanto niya na kung walang nakakaalam ng tungkol dito, posibleng yon ay totoo. At para hindi siya makapukaw ng atensyon ng iba, limitado ang mga impormasyong ibinahagi niya. Pagkatapos nito, doon na siya naghanda sa kanyang mga dadalhin. Alam ni Lando na malayo-layo ang kanyang pupuntahan, kaya naman marami siyang gamit na inilagay sa kanyang sisidlan. Makalipas pa ang ilang araw na pagpapahinga, dito na siya nagdesisyong umalis. Bago siya lumabas ng tahanan nila, kinausap niya ng masinsinan ng kanyang ama. Naging matapat naman siya rito, nang sa gayoy hindi ito umasa ng kung ano-ano. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakuha niya ang basbas nito. Kahit labag ito sa loob ng tatay niya, sa bandang huli napilitan din yung sumang-ayon buhat sa mga naging pangako niya. Matapos nun, tsaka pa lamang niya na isagawa ang kanyang mga binabalak. Nagdadalawang isip man, pilit niyang sinigurado ang kanyang pasya. At kahit alam niya na maaari niya yung ikapahamak, hindi siya natinag. Pagdating niya sa gubat, kahit maraming mga hayop na pwedeng hulihin, tanging ang mapapakinabangan lang niya ang kanyang kinuha. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pag-usad hanggang sa abutan na siya ng gabi sa gubat. Kahit walang kasama, di siya nakaramdam ng pagkabahala, gawa ng ilang beses na rin siyang nakapagpalipas ng gabi sa mga ganoong lugar. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa ilang milya na ang kanyang natahak. Gayunpaman, kulang na kulang pa rin ito, gawa ng mula sa kinaroroonan niya, ilang milya pa ang layo ng talo ng mananap. Yon ang itinuro ng matanda sa kanya, kaya ito lang din ang tanging lugar na kanyang pupuntahan. At sa loob ng halos 4 na araw, hindi siya tumigil sa paglalakbay. Maraming pinagdaanan nitong si Lando, ngunit sa kabila nito matagumpay niyang narating ang talon. Pagtayo niya sa harapan nito, halos hindi niya mawari ang tuwa na kasalukuyan niyang nararamdaman. Alam niya kasi na lahat ng kanyang naging sakripisyo ay sulit at hindi nasayang. Makalipas pa ang ilang oras na pagmamasid sa ganda ng talon, marami siyang bagay na naisip gawin. Di rin siya nagmadali sa paghahanap ng mahiwagang palakol
dahil alam niya sa kanyang sarili na siya lang ang taong naroon. Mabuti pa siguro, maligo na muna ako. Sulitin ko ang pagkakataon dahil bihira lang ako mapadpad sa ganitong lugar. Bulong niya sa kanyang sarili. Matapos nun, nagsimula na siyang magsaya. Literal na kung ano-ano ang kanyang ginawa para naman kahit papaano masulit ang pagod na naramdaman niya. Pagkaraan ng halos mahigit 2 oras na pagtampisaw, dito na siya nagdesisyong magpahinga upang mapuntahan na ang lugar na dapat niyang puntahan. Bandang 3:00 na siya noon ng hapon nang makalapit sa talon dahil sa hirap at dulas ng daan. Gayunpaman sa kabila nito, nagtagumpay pa rin siya. Pagdating niya sa likurang bahagi ng tubig, bumungad sa kanya ang kumpol ng mga puting bato. Hindi niya mawari kung bakit ito naging puti, pero sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya na mukhang may kinalaman ito sa palakol na sinasabi ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghahanap, dito niya na nasilayan ang kulay abong palakol na sinasabi nito. At kagaya ng naging kwento ng matanda, nakatarak yon sa nilulumot na bato. Sa estado rin ng palakol, mukhang ilang dekada na yung hindi nahahawakan ni nasisilayan ng tao. Kamangha-mangha ang itsura nito, ngunit naniniwala siya na hindi niya ito basta-bastang mahuhugot sa bato. Kalaunan, matapos siyang mapag-isipan ng kanyang mga gagawin, dito na siya lumapit sa mahiwagang palakol. Bago niya ito hawakan, nanalangin siya ng taimtim, alinsunod sa payo ng matanda. Pagkatapos, maingat niya yung hinawakan sabay ipon ng lakas sa kanyang braso. Paghila niya rito, ni hindi niya nagawang mapatinag ang bato. Wala rin siyang naramdamang pagkauga, kaya naman muli niya yung sinubukan. Ang problema, sa ilang beses niyang paghugot sa palakol, di niya talaga yun nadala. At habang tumatagal, unti-unti niyang naramdaman ang pagkawala ng kanyang lakas. Nanginig na rin ang kanyang mga kamay, dala ng pagkabigla. Dahil dito, kahit ayaw niyang magpahinga, napilitan siya. Sa sobrang pagod, hindi niya na noon namalayan ang bilis ng pagtakbo ng oras. Basta, hanggat hindi niya nakukuha ang palakol, hindi siya roon lumabas o tumigil. Alam niya na mahuhugot niya ito at wala siyang pakialam kung ilang araw o buwan pa man ang kanyang bubunuin sa lugar na yon. Ang ganun niyang desisyon ang naging daan upang tumatag palalo ang kanyang pag-asa. At kahit purong kabiguan ang nararanasan niya, hindi niya pinipiling gumawa ng ibang paraan. Bagaman may mga pagkakataong nagpapahinga siya, di yun sapat para mawalan siya ng gana. Napipilitan lang din siyang lumabas ng talon sa oras na wala na siyang makain. Mabuti na lang, may mga isda siyang nahuhuli, kalakip ng mga ligaw na hayop na nanginginain sa di kalayuan. Ito ang nagpaparaos sa kanya hanggang sa dumating ang araw na unti-unti niyang nararamdaman na handa na siya. Sa totoo lang pinuno, wala na siya halos ideya sa kanyang mga ginagawa, pero dahil sa pag-asang ito makakapagpabago ng kanyang tadhana, pinili niyang kumapit dito. Lingid sa kanyang kaalaman na dahil sa ganoong dedikasyon at katatagan, kaya paunti-unti pinakinggan na siya ng gabay ng mahiwagang palakol. At sa pagsapit ng gabi ng asul na buwan, nakita niya ang kakaibang milagro sa loob ng lagusan. Kahit tagong-tago ito, kapansin-pansin ang panunuot doon ng liwanag. At habang namumutawi ang kadiliman sa paligid, nagpakita ang isang linya ng asul na liwanag na tumagos sa malakas na pagdaloy ng tubig sa ibaba ng talon. Agad yung tumama sa hawakan ng palakol, kasabay ng dahan-dahan nitong pagliwanag. Kaya nung masipat yun ni Lando, di siya nagdalawang isip na lapitan ito. Bago rin niya yun hinawakan, blinangko niya ang kanyang isipan upang hindi siya umasa ng kahit na ano. Matapos niya yung gawin,
Hinawakan niya ang palakol na may buong pananalig. Wala na siyang inisip, basta naniniwala siya na mauhugot niya ito sa bato kung saan yon nakalagak. Paunti-unti, ibinuhos niya rito ang buong puwersa niya at nang maramdaman niya ang pag-uga ng bato, itinuloy-tuloy niya ang paghugot dito hanggang sa siya ay nagtagumpay. Sa sobrang lakas ng pagkakahugot niya, nahati sa dalawa ang mismong bato. At sa ilalim nito, bumungad sa kanya ang baul na naglalaman ng hindi mabilang na kilo ng ginto. Ang kaso lang, habang hinahalungkat niya ang baul, may nakikita siyang mga marka sa loob nito. At ang mga markang yon ang nagsasabi ukol sa pinakahuli nitong pagsubok. Ayon kay Lando, na ang ibig iparating ng marka ay yung tungkol sa dalawang bagay na kailangan niyang pagpilian. Ang isa rito ay karunungan, habang ang isa naman ay walang hanggang kamatayan. Nang mabasa niya ang tungkol dito, nagkaroon siya ng mga katanungan sa kanyang isip. Hindi niya kasi halos mapagtanto kung ano ang karunungang sinasabi ng mga katha. Dahil dito, kaya minabuti niyang pag-isipan muna ng maigi kung ano ang kanyang kukunin. Hindi naglaon, nang makapagdesisyon na siya, karunungan ang kanyang kinuha. Naniniwala siya na di hamak na mas mahalaga ang karunungan kumpara sa bulto-bultong ginto na nilalaman ng baul. Walang sabi-sabi. Agad niyang sinugatan ang kanyang daliri, sabay lapat ng kanyang dugo sa kanyang pinili. Pagramdam naman dito ng baul, agad na lumutang sa kanyang harapan ang isang puting libreta. Halos kasing laki lang yon ng dalawang palad na pinagsama. At sa estado nito, mukhang nagtatangan ito ng matinding kapangyarihan. Paghawak naman niya rito, biglang nawala ang tunog na bumabagsak na tubig sa talon. Naramdaman din niya ang pag-uga ng lupa, kasabay ng dahan-dahang pagguho ng lugar. Dahil dito, napilitan siyang tumakbo papalabas. Ilang segundo lang ang lumipas, kitang-kita niya kung papaano gumuho ang lagusan kasabay ng muling pagbagsak ng tubig sa talon. At sa isang kisap mata, nanumbalik ang normal na kaganapan sa paligid. Pagsilay naman niyang mapayapa na ang tubig sa paanan ng talon, agad siyang lumangoy patungo sa pangpang. Mula roon, walang sawa niyang pinagmasdan ang nakuha niyang karga. Bagaman ordinaryong tao lang si Lando, marami na siyang naririnig na kwento ukol sa mga antingero, kaya sa puntong yun, alam na niya kung ano ang hawak niya. Aminado rin siya na hindi na siya makapaghintay na matuto ng mga buhay na karunungang nakalathala sa libreta. Lumipas ang gabing yan, nagpasya na siyang umuwi. Habang siya ay naghahanda, kapansin-pansin ang pagbigat ng palakol. At habang lumalayo siya sa dati nitong tahanan, mas lalo itong bumibigat sa kanyang likuran. Yun bang parang ayaw ng bagay na yun na umalis sa kanyang tirahan? Hindi nagtagal. Sa kakasawalang bahala niya ng bigat, bigla na lamang siyang napahinto nang tuluyan ng bumagsak ang bayong na pinaglalagyan niya nito. Isipin ninyo ratan ang taling ginamit niya sa pagbuo ng lalagyan, pero hindi nito nakayanan ang sobrang bigat ng armas. Pagbagsak naman ito sa lupa, sinubukan niya yung ayusin at muling pasanin, pero di niya na ito nagawa. Kahit anong hugot at hila niya rin dito, hindi niya na yun napagalaw sa kinaroroonan nito. Dahil sa pangyayari, wala siyang nagawa kundi ang manatili sa tabi ng palakol. Sinubukan din niyang bulatlatin ang libretang nakuha niya, pero sa kasamaang palad wala siyang naintindihan sa mga katagang nakasulat. Bukod kasi sa kakaibang lengguwahe nito, di niya rin yun kayang banggitin. Kapag kasi sinusubukan niya itong basahin, parang namimilipit ang kanyang dila. Napakahirap sa kanya na magbanggit kahit nagagawa naman niya yung mabasa sa kanyang isip. Kinahapunan, dito na rin siya unti-unting sumuko.
Hindi nagtagal, nadatna na lamang niya ang kanyang sarili na tulalang nakatitig sa kawalan. At sa pagbalot ng kadiliman sa paligid, dito na siya may napansing kakaiba. Hindi niya mawari kung ano ito, pero habang yon ay pinakikiramdaman niya, matinding panganib ang pumapasok sa isipan niya. Sa puntong yon, medyo nangangamba na itong si Lando dahil kahit wala siyang nakikita, nasisiguro niyang merong nagmamasid sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil ang paghuni ng mga ibon. Paunti-unti, napalitan niyo ng kakaibang pag-aangil na sinasabayan ng huni ng kakaibang nilalang. Umiikot din yon sa buong direksyon at habang tinutuntun niya ito, nakakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Pakiramdam niya, sinusubukan siyang pahinain ng nilalang. Halos gustong-gusto na rin niyang umalis sa lugar, ang kaso lang nanghihinayang siya sa kanyang mga maiiwan. Maya-maya pa, dito na siya nakasilay ng isang dambuhalang tumatakbo sa likod ng kakahuyan. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, tapos kung titingnan parang wala itong pisikal na katawan. Kapansin-pansin din ang kawalan nito ng takot na siya namang labis na ikinasindak ni Lando. Dahil sa pangyayaring yan, dali-dali siyang lumapit sa palakol. Pagkahawak niya rito, ibinuhos niya ang buo niyang lakas para may angat ito sa lupa. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin itong nagawa. Kaya naman imbis na magtagal pa, napilitan siyang tumungo sa kakahuyang nasa likod niya. Pansamantala siya ritong nagtago hanggat hindi niya pa alam kung sino ang nilalang na kinakalaban niya. Nang magawa niya na ito, dahan-dahan ang tumigil ang pagkilos ng mapupulang mata na kanina pang umaaligid sa kakahuyan. At sa isang kisap mata, dahan-dahan itong lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Pagsilay ni Lando sa anyo nito, nakaramdam siya ng matinding panghihina. Paano ba naman kasi yung nilalang na bumungad sa kanya, kamukhang kamukha ng unggoy? Ang kaso lang napakalaki nito, dambuhala na kumbaga. Tapos yung mga kuko nito, kapansin-pansing napakatatalas. May maiitim rin yung pangil at meron itong namumuting muka na parabang naligo sa pulbos. Paglapit naman ng nilalang sa naiwan niyang sandata, paulit-ulit niya yung sinubukang iangat. Subalit kagaya ng nangyari kay Lando, hindi rin ito nakuha ng nilalang, dahilan para magwala ito. Sa sobrang galit nito buhat sa matinding pagkabigo, walang habas siyang sumigaw at nagwala habang sinusuntok ang lupa. Di pa yun nakontento, pinagpuputol nito ang mga sanga ng puno bago nito tuluyang malanghap ang kanyang amoy. Nang mapansin niyo ng nilalang, bahagya itong tumigil at nagmasid. Maigi siya nitong pinakiramdaman hanggang sa matukoy na nito ang kanyang pinagtataguan. Walang sabi-sabi, muli yung umatungal kasabay ng buong puwersa nitong pagsunggab sa kanya. Nang masipat naman niya ito, di na siya nagdalawang isip pa na tumakbo. Segundo lang ang naging pagitan niya bago tuluyang wasakin ng nilalang ang lugar na kanyang pinagtataguan. At dahil sa tindi ng atake, halos naramdaman niya ang pagsapak sa kanya ng hindi maipaliwanag na puwersa. Pagbagsak niya noon sa lupa, nagmamadali naman siyang gumapang at nagtago patungo sa isang maliit na uka ng lupa. Ang kaso lang, hindi rin ito umubra dahil bago siya magkubli sa lugar na yon, nakita siya ng nilalang. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagpatintero niya rito, dumating na rin ang oras na nasukol siya nito. Sa puntong yon, alam ni Lando na wala na siyang magagawa maliban sa lumaban. Walang sabi-sabi, agad niyang hinugot ang maliit na sundang sa kanyang bewang, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Pagsilay naman sa kanya ng nilalang, dali-dali naman yung umilag, kasabay ng buong puwersa nitong pagsapak sa kanya.
Paglapat nito sa kanyang katawan, agad niyang naramdaman ang pagbaon ng matatalas nitong kuko sa kanyang muka. Tumagos din yun sa kanyang buto, kaya paghampas ng kanyang ulo sa lupa, agad siyang nakaramdam ng panghihina. Paunti-unti, dito niya na napansin ang dahan-dahang pagdilim ng kanyang paningin. Kahit ayaw niya pang mamatay, wala na rin siyang nagawa dahil sa hindi na niya nararamdaman ang kanyang katawan. Kalaunan, tuluyan ng lumayas ang kanyang ulirat. Akala niya noon katapusan na niya, pero sa hindi malamang dahilan, muli siyang nagising. Pagsilay niya sa paligid, napansin niya na bumalik siya ng halos 2 oras bago maganap ang insidenteng ikinamatay niya. Nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa gilid ng palakol habang tahimik na pinag-aaralan kung papaano yun matatangan. Dahil dito, hindi niya na yun pinangasa na ituloy. Naisip niya na mas mainam na umalis na lamang sa lugar kesa mamatay doon. Ngunit habang tumatakbo siya papalayo, paulit-ulit niyang nadaraanan ang punong ilang beses na niyang nalagpasan. At kada silay niya sa lugar, patuloy niyang nakikita ang palakol na tinangka niyang iwan. Makalipas pa ang ilang oras, muli na naman niyang naramdaman ang nilalang. At kagaya ng naunang nangyari, nagawa rin siya nitong mapaslang sa kakaibang paraan. Paulit-ulit na nangyari sa kanya ang ganoong bagay, hanggang sa dito niya na narinig ang tinig ng armas na pinagtangkaan niyang iwan. Nang marinig niya ang wika nito, nagkaroon siya ng pag-asa na magagawa niyang matalo ang nilalang sa pamamagitan nito. Kaya naman, imbis na kumontra, pinakinggan niya yon ng maigi. Ayon sa tinig, ang nangyayari sa kanya ay isa lamang pagsubok. Ngunit kapag pinili niyang sumuko, mangyayari sa kanya ang mga kaganapang paulit-ulit na niyang pinagdaanan. Dagdag pa nito na, hanggat hindi niya nauunawaan ang lihim at nais maipaabot ng sandata, mananatili siya sa ganoong mundo. Paulit-ulit itong mangyayari at wala yung pakialam kahit abutin siya roon ng 100 taon. Mariin din itong inilahad na maraming tao na siyang napili na kalauna naman ay nabigo. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito, ipinakita nito sa kanya ang mga senyales para magtagumpay siya. Ang kaso lang, dahil sa lalim ng mga senyales na yon, wala rin siyang naintindihan. Hindi nagtagal, nagpakita na naman ang nilalang na muling pumatay sa kanya. Ayon kay Lando, na sa sobrang dami ng mga pangyayari, halos wala na siyang ideya kung ilang beses na siyang namatay. Subalit habang tumatagal ang ganoong estado, tila bang may mga bagay na rin siyang nauunawaan. At ito ay walang iba, kundi ang kahinaan ng nilalang. Napagtanto niya na walang lihim sa mga katagang sinabi ng tinig. At ang tanging paraan para makatakas dito ay ang paslangin ang nilalang na nagbabantay dito. Dahil sa ganoong kaalaman, di na siya nag-isip ng kung ano-ano. Ang ginawa niya, walang habas siyang nakipagduelo rito, hanggang sa matagumpay niyang naitarak sa puso nito ang matulis na kahoy na halos ilang beses na niyang ginawang sandata. Pagbagsak ng nilalang, agad naman yung nilamon ng apoy bago ito tuluyang maglaho. Dahil sa pangyayari, mabilis na nanumbalik sa normal ang paligid. Nawala na rin ang kakaibang pakiramdam, maging yung tinig na kanina pang nagsasalita sa kanya. Kaya naman ang mapagtanto niya ito, dahan-dahan na siyang lumapit sa palakol. Paglapat ng kamay niya sa hawakan, napansin niya na napakagaan na nito. Mahusay, Lando. Hindi ko sukat akalain na magtatagumpay ka sa aking pagsubok. Ngayon, napatunayan mo na ang iyong sarili, kaya gamitin mo ko sa lahat ng bagay na hinahangad mo. Ngunit babalaan kita. Hindi mo ko pwedeng gamitin sa masasamang gawa dahil sa oras na pinangasan mong gumawa ng bagay na kasuklam-suklam,
ako mismo ang papaslang sa'yo. Babala ng tinig ng gabay ng palakol. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad na hindi yun mangyayari. Dagdag pa niya na hanggat siya nagmamay-ari sa palakol, makakasiguro ito na pawang sa kabutihan lamang niya ito gagamitin. Matapos ang kanilang pag-uusap, naging mabilis na ang kanyang paglalakbay. Sa hindi malamang dahilan kasi, wala na siyang nararamdamang kahit anong pagod o sakit sa kanyang katawan. Ni hindi na rin siya inaantok tuwing gabi, kaya literal na walang pahinga ang naging lakad niya. Pag-uwi niya sa kanila, dito niya napansin ang mga aswang na namumuhay kasama ng mga tao. Nagiinit ang kanyang ulo kapag nasisipat niya ang mga ito, kaya sa loob lamang ng ilang araw, walang habas niya itong pinagpapapatay. Isipin ninyo hanggat hawak ni Lando ang palakol, wala siyang mararamdamang sakit, pagod o pinsala sa katawan. Di rin siya tinatabla ng kahit na anong dasal, at lahat ng sikreto ng kanyang kalaban nakikita niya sa pamamagitan ng kanyang ikatlong paningin. May kakayahan din siyang sumilip sa hinaharap, kaya kahit ang nais sabihin ng mga nilalang ay nakakaya rin niyang malaman. Nakatuon lang din sa purong pisikal na kumbate ang kanyang lakas, ngunit hindi rin niya maipagkakaila ang lalim ng kanyang karunungan pagdating sa espiritual. Ang ganong lakas nila nagtulak sa kanya para maging isang ganap na antingero.